Explosive yung mga sinabi ni Congressman Leviste kahapon eh. Hindi po ba kung napakinggan po ninyo? Ako yung tinutukoy niya na nagkaroon ng insertion for the 2025 budget. Hindi naman yung Bicol Saro Party List, kundi si Congressman Terry Ridon. Ang binanggit ni Congressman Leviste, nandoon sa listahan, sa file, yung pangalan ng party list. Sinak niyo po ba kung meron talagang 150 million peso project o insertion, kung ano man ang tawag doon, sa Camarines Sur, sa dalawang bayan na nabanggit? At hindi ko alam. Pasensya na kayo, I have to ask this. Hindi ba it is incumbent din upon you na mag-usisa na mismo sa Bicol Saro Party List? Total, yan naman ay nire-represent ninyo at kaya nyo naman siguro mag-utos dyan to check whether or not what Congressman Leviste is saying is true. Hindi naman siguro mahirap na dahil yayaman din lang na kayo po ang representative ng Bicol Saro. Tanong, meron ba? Ako, binanggit ko lang yon kasi gusto ko lang sabihin na hindi naman mahirap gawin yan, Congressman. Congressman Leviste kahapon eh. Hindi po ba kung napakinggan po ninyo? And in fact, nananawagan nga tayo kay Congressman Terry Ridon na kung maaari sila'y makasagot sa atin. Pag may pagkakataon, sana makontak natin si Congressman Terry Ridon sapagkat ang binanggit ni Congressman Leviste, nandoon sa listahan, sa file, yung pangalan ng party list. Yung party list na nire-represent in fairness kay Congressman Leviste, ang binanggit niya, kaya niya nabanggit yung pangalan ni Terry Ridon sapagkat ang naghahamon sa kanya na ilabas na yung listahan to make it public ay si Congressman Terry Ridon. So ang sabi niya, andoon sa listahan ang party list na nire-represent ni Congressman Terry Ridon. Yung Bicol, ano nga yun? Ako Bicol Saro. Nagkahalo-halo na. Ako Bicol Saro. Oo. Ay, nako. Anyway, ganun talaga. Bumuelta si Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon sa pahayag ni Batangas Representative Leandro Legarda Leviste na siya ay may kinalaman sa mga insertion sa 2025 national budget. Pinabulaanan ni Ridon ang akusasyon at iginiit na wala siyang naging papel sa pagbuo ng 2025 General Appropriations Act. Paliwanag ni Ridon, bumalik lang siya sa Kongreso noong June 30, 2025 matapos na manalo bilang kinatawan ng Bicol Saro Party List sa ilalim ng 20th Congress. Ayon kay Ridon, ang budget para sa kasalukuyang taon ay ginagawa sa nakaraang taon, kaya't ang 2025 budget ay binuo noon pang 2024 sa panahon ng 19th Congress o bago pa siya muling maging mambabatas. Tanong ni Ridon, paano siya makagagawa ng insertion sa 2025 budget, partikular sa DPWH, kung hindi pa naman siya miyembro ng Kongreso noong binuo ito? Hamon ni Ridon kay Leviste, ilabas na lang ng buo ang listahan ng mga proyekto ng DPWH para sa 2025, kabilang ang proponent na anyay maaaring kongresista, senador, opisyal sa ehekutibo at maging pribadong individual. Hinamon, ako makakausap natin. Nabanggit nito kahapon sa interview natin kay Congressman Leviste. Kaya nung nabanggit yung pangalan niya, sabi ko kagad doon, Carlos? Sana makausap natin kagad si Congressman Terry Ridon sapagkat kapag nabanggit yung pangalan mo, tandaan po natin, gaya nga ng pinag-uusapan namin ni Tina, minsan kahit na wala ka namang kamalay-malay, nabanggit na yung pangalan mo, dito pa naman sa mundo ng social media ngayon, hindi ka pa tinatanong. At nabanggit yung pangalan mo, guilty ka na. Yan. Kaya tama-tama makakausap po natin si Attorney Terry Ridon, ang kinatawan ng Bicol Saro Party List. Kausapin na natin si Congressman Terry Ridon, ang kinatawan po ng Bicol Saro Party List sa Kongreso. Congressman Terry, magandang morning. Si Katunying po ito. Pasensya na sa matagal na paghihintay. Magandang negosyo. Magandang umaga. Maraming salamat sa pag-imta.
Opo, Congressman, actually kahapon pa lang nung nabanggit na ni Congressman Leviste ang inyong pangalan, yung agad ang binanggit namin sa aming staff dito to get in touch with you sapagkat nung binanggit niya na may insertion ang Bicol Saro Party List. Of course, ang mga nakarinig nun ay maaaring nahinuha na kayo yung nag-insert. To set the record straight, ano po ba ang sagot ninyo doon sa pahayag na yon ni Congressman Leviste? Well, una kailangan natin maglinaw kasi sa dalawang malaking programa, katulad po ng programa niyo, binanggit niya, hindi Bicol Saro yung una niyang sinabi. Babasahin ko yung quote. Ang sabi niya, si Bicol Saro Party List Congressman Terry Ridon may 160 million road project insertion sa Pamplona at Pasacao, Camarines Sur. So, ibig sabihin, yung pa lang ho, sinungaling na yun, saka fake news na yun. Mm-hmm. Di ba? Ibig sabihin, ako yung tinutukoy niya na nagkaroon ng insertion for the 2025 budget. Hindi naman ho Bicol Saro Party List, kundi si Congressman Terry Ridon. Yung binigit po niya in 2 programs, including your program. Mm-hmm. No? So, ang sinasabi ko, hindi yung totoo. Kasi paano ako magkakaroon ng insertions kung hindi pa ako congressman noong 2024? At kababalik ko lang po kayo pong 2025. So, yun po yung unang kailangan natin linawin. Okay. Kasi hindi ho yung totoo. Mm-hmm. Dahil sa ito pong 2025 budget, para lang sa perspective, ay nabuo ito noong 2024 na hindi pa ho kayo kinatawan nun. Tama, hindi pa ako congressman si Congressman Leviste, hindi pa ako congressman ako. Opo. 2024. Opo. Ibang mga tao po. Ibang mga tao. Lumikha po ng budget po na yan. Yes. Pero doon po naman sa Bicol Saro Party List, chinek niyo po ba kung meron talagang 150 million peso project o insertion, kung ano man ang tawag doon, sa Camarines Sur, sa dalawang bayan na nabanggit? At so, hindi ko alam Kasi ang totoo, ang hamon ho natin kay Congressman Leviste, ilabis niya yung buong listahan. Mm-hmm. Diba kasi sinasabi niya ron, nandun lahat ng listahan ng mga proyekto, nandun po yung listahan ng mga proponents, nandun po yung listahan kung saan po ginagawa ito pong mga proyektong ito. So, at this point, sa totoo lang, hindi ko alam yung pong, kung totoo o hindi, yung pong sinasabi po niyang mga road projects. Kasi nga, ang panawagan sa kanya, where is the entire list? Why are you making a selective disclosure here? At ako pa yung pinapangalanan at pinifake news mo. Apparently, nung pong binanggit niya yun kahapon, ang pagkakaintindi ko ay parang kaya niya kayo pinangalanan dahil kayo yung naghamon sa kanya to disclose or divulge the entire list. Tama po yan. Kasi ang totoo naman meron naman talagang public interest na malaman po yung kompletong listahan kasi siya din po mismo yung nagsasabi na yung pong listahan na yun may congressman, may senador, may executive officials na hindi DPWH, saka may private individuals. And more importantly, hawak na po niya yung listahan as early po as September 4, 2025, more than 3 months na po mula ngayon. Ang totoo ho, paano natin ma-authenticate ngayon yung pong sinasabi niyang listahan kung yung pong may hawak po nun, patay na ho. Siya, former DPWH Undersecretary Catalina Cabral. No? Kaya nga, ngayon, ang moving forward aspect na po talaga nito, yung pong DPWH, sabi niya lahat ng files, dadalhin na daw po nila sa ombudsman dahil may subpoena na po para dun sa files po ni Yusek Cabral. So tingin ko, doon na po talaga tayo dapat mag-focus kasi nag-commit na po yung DPWH na hindi, ibibigyan na namin yan. Kung ano yung makita ho niyan, yan po yan, yung chain of custody po ng mga dokumento, makikita niyo po dyan. But of course, alam naman natin na hindi lang si Yusek Cabral ang may knowledge tungkol dito, Congressman. Hindi po ba? Well, dun po sa particular list, kung siya ho yung naglikha noon, siya ho talaga meron talagang knowledge po, personal knowledge po sa listahan po na yun. Although, hindi lang siya. Tama rin po kayo, yung staff yes. niya po, na talagang pwede po nag-encode niyan, pwedeng makaalam po. No? Pero syempre, yung intimate details, for example, nung sino ba yung mga taong yan, mahalaga ba yung mga taong yan, baka hindi po yung staff yung makakaalam nun Di ba? Siya po mismo. So, very particular is. Kasi nga, ang sabi ko, kung talagang mahalaga sa publiko, ito pong listahan na ito. Hindi natin kailangan mag-antay na higit pa sa 3 buwan para pag-usapan ito. Yung una, pangalawa, at i-disclose po kung kabuang listahan po na ito. Kasi sabi ko,
Dahil ba? At ang sinasabi ko natin talaga, ang sinasabi na kasi over the weekend, hindi. Kasi kaya ko hindi linalabas yan dahil yung House parang ayaw ipadabas sa akin. Sabi ko, hindi mo kailangan ng House para gawin mo yun. Congressman ka, pwede mong gawin yan kahit wala akong pagpahig po ng mga kongresista at ng liderato po ng Kongreso. Sabi na ngayon, hindi, gusto kong ilabas yan pagka sinabi ho ni DPWH Secretary Vince Tison. Pero sabi ko din, hindi mo kailangan ng pagpahig, lalo na ng DPWH Secretary. Sabi mo, pinayagan ka na nga na makuha mo yung listahan. Walang pumipigil sa'yo na ilabas yan mula noong September 4, 2025. But he also made mention na isinabmit niya ito sa ICI, Congressman. Hindi ba, does it not, don't you appreciate it? Well, we have to get the acknowledgement first of the ICI or the Ombudsman kung talaga nga ba sinabmit po niya. Parang napakanood ko yung mga interviews, parang hindi binigay listahan, parang pinakita lang sa kanila po yung file. So, hindi ko alam kung it was an actual submission to those offices. No? Siyempre, if you really wanted to get to the truth, you have to give the entire list to all the investigative bodies po. Hindi mo rin parang papakita mo lang po yung slides or yung file sa kanila tapos hindi may iwan sa kanila. Congressman, pasensya na kayo, I have to ask this. Hindi ba it is incumbent din upon you na mag-usisa na mismo sa Bicol Saro Party List? Total, yan naman ay nire-represent ninyo at kaya nyo naman siguro mag-utos dyan to check whether or not what Congressman Leviste is saying is true. We actually need to check. No? Kasi ang totoo naman again, even if he talks about these are insertions, ang totoo, ang itatanong ko sa kanya, hindi ko mahalaga yung mga kalsada dito po sa mga lugar po na ito. Di ba? Pero ang totoo, the best of proving and showing the list is not actually on me. Di ba? Or on Bicol Saro. The burden is actually on him. Kasi nga, when he went to you and he went to all of the programs, wala naman yung actual file. Di ba? Na ipinakita, sinabi lang, may binasa lang siya na Bicol Saro Party List, Congressman Perry doon, may 150 million. So, we will do it in due course. No? Kasi kahapon lang naman ito pinasabog ni Congressman Leviste. So, we will have to confirm on whether or not these are projects that have been proposed by Bicol Saro, and yun yung una. And secondly, kung kumusta po yung implementation nito po mga proyektong ito. Yeah, tama po kayo doon. Pero ang sinasabi ko, hindi naman siguro mahirap na dahil yayaman din lang na kayo po ang representative ng Bicol Saro. Tanong, meron ba? Kung meron, may project ba? Kung maganda yung project, ano problema nila sa project na to? I think it's there's no problem showing it. Hindi na usapin ng burden of proof yan. Gagawin natin yan in due course, pero ang kailangan natin talaga pag-usapan ngayon, tama ba yung paratang Congressman Leviste sa akin kahapon? Hindi po rin. We can confirm it naman within the week or within the next 2 weeks kung kamusta po. Kung totoo ba yung proyekto na yan na talagang we had proposed it as a party, and secondly, kumusta pa yung implementation. Pero I think what is more important was his actual allegation to me that it was me who made an insertion in the 2025 budget. Tingin ko yun muna yung kailangan natin pag-usapan ngayon. Diba? Kasi that confirmation will come in time. It doesn't have to happen today. It didn't have to happen yesterday. Binanggit ko lang yon kasi gusto ko lang sabihin na hindi naman mahirap gawin yon, Congressman. Wala problema. Pero it's a timing question. Diba? So, ibig sabihin, raising allegation kahapon, nag-insert ka. Hindi ba? Kumbaga, the moment na may mag-allege sa'yo na nag-insert ka, parang yung mga tao, nag-insert siya talaga. Doon muna tayo mag-usap. Kasi, yun yung kailangan mo nang linawin. Di ba? Okay. So, the confirmation on whether or not the project exists, and it was actually Bicol Saro that proposed it, pwede mo natin yan gawin. Sino po ba ang... tayo nga, palagay ko, nagkakasundo naman tayo. Wala naman debate na ang hindi lahat ng insertion o hindi lahat ng mga projects na pinropose ng sino mang mambabatas ay masama. Ang masama lang ay kung ito ay naging ghost. Pangalawa, kung ito ay naging substandard. Pangatlo, kung kumita yung nag-propose. Hindi po ba, Congressman? Actually naman yung kailangan mo natin linawin. And more importantly,
kailangan din naman tayo maglinaw. Ano ba ibig sabihin niya Congressman Libiste na insertion? Oo. Diba? Kasi ang totoo, kahit yung insertion, marami hong definition yun eh. It can be a proposal, it can be an amendment, it can be an insertion. Depende kung sino hong tumitingin. Pero katulad po ng binabagay, tama po kayo. Ang talagang usapin naman po dito, kung ginost mo, Yes. sinubstandard mo, o kumikba ka. Mm-mm. Diba? Mm-mm. So yun, ibig sabihin, yung mga tanong po na yan, that can be answered in due time. Diba? Pero talagang mabigat sa akin na meron siyang allegation, pinangalanan ako, 150 million insertion on a budget that I wasn't actually even there. Diba? Okay. Baka meron pa kayong gustong sabihin kay Congressman Libiste, Congressman? Hindi, wala naman nung masyado. Ang totoo, magpapasko na.